Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Napag-usapan naman natin tong congressman na to na si Leandro Leviste, kung saan hawak niya daw yung tunay na document galing kay Yusek Cabral. At sabi niya, kusa niya daw tong ibinigay ni Yusek Cabral sa kanya. Pero merong isang Facebook group ng mga DPWH engineer na nagsasabi hindi daw kusang binigay. Merong parang ang ginawa niya parang iba kaysa sa sinasabi na kusa daw binigay sa kanya. So panoorin natin 'tong interview niya galing mismo sa News 5 Everywhere at dito natin ipapakita sa inyo guys na merong parang something fishy is going on sa baguhang congressman na ito. So panoorin natin muna ito at play natin. Kailan at paano po ninyo eksaktong natanggap itong mga dokumentong ibinigay, no, according po sa inyo, ni late DPWH Yusek Cabral? Ibinigay po ito sa akin noong September 4 dahil tumawag po si Secretary Dizon kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay sa akin in the interest of transparency. 110% tunay po ang files na ito at hindi po ito kayang tanggihan dahil ito po ay marami pong nakakaalam mula September 4 pa, mula sa DPWH pati din po sa Kongreso. But have you verified these? So, September 4 pa niya nakuha. Pero inilantad niya itong Disyembre. So, imagine, napakatagal na hawak niya. And ang dami ng investigasyon in terms of flood control scandal. Pero ano bang ang goal? Ano ba ang kanyang goal ni Leandro Lubiste na bakit hindi niya mailantad lahat doon sa document na yun? Di ba? So, palaisipan yan. Sige, continue natin. Documents already para po masabi nyo na 101% na totoo itong mga dokumento na hawak po ninyo? Ibig kong sabihin, talagang galing to sa opisina ni Yusek Cabral. Pero laman nito, yung pwedeng magpaliwanag, yung DPWH. Right, Kong, there are stories po kasi circulating online and I want you to answer this po, no, para po once and for all. At sinasabi po kasi na itong dokumento na ito na nakuha po ninyo kay Yusek Cabral ay hindi daw po ito ibinigay sa inyo, kundi kayo po ay forcefully o aggressively kinuha po daw ninyo ito sa kanya, sa opisina ng DPWH. Hindi po totoo at si Secretary Dizon po ang pwedeng magpaliwanag kung talagang hindi naman voluntary ang pagbisita po. Kita mo talaga yung kanyang expression, di ba? Kung nagsasabi siya ng totoo, normally straight yung pagsabi mo. Pero dito parang may pause pa siya, di ba? Parang oops. Parang nano ako dito, di ba? Parang nabubokya ako dito. So, may isip mo talaga na close ba si Cabral, si Yusek Cabral, tsaka itong si Congressman Leandro Leviste? Para ibigay na yung documents. Tumawag daw si Vince Dizon. Pero imagine kung merong mga senador, congressman doon sa file na yon, sa tingin nyo, kaya bang ilantad ni Yusek Cabral kahit tumawag pa si Dizon sa kanya at ibigay ito kay Leandro Leviste? So tingin nyo kaya niya bang ibigay yon, di ba? Kasi ikakasira din niya yun, right? O paano nga, bakit niya ibibigay kay Leandro Leviste? Dapat nga ang ginagawa ni Leandro, nagtatrabaho siya bilang lawmaker. Pero although hindi ko pa nakita yung kanyang mga ginagawa, pero in terms of doing sa flood control, sana sa mga nag-iimbestiga na, di ba? Nag-umpisa lang yung kanyang pag-boom nung buy-bust operations kay parang buy-bust operation laban sa isang district engineer doon sa kanyang lugar.
So, tapos, wala na. Pagkatapos na, wala na eh. Tapos ngayon, ano na siya, umi-epal na siya. Di ba? Umi-eksena na siya sa 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 scene ng flood control issue. At imagine, pagkatapos pumanaw ni Yusek, lumantad siya agad. Diba? Parang plinano yung kanyang paglabas. Okay? At when it comes to yung sinasabi na isang Facebook post na kanina sinabi ko sa inyo guys, sabi ng reporter, ito, pakita ko sa inyo galing mismo to sa Facebook. So, kinuha lang natin sa isa sa mga nag-post. Sabi dito sa group ng DPWH engineers of the PH, pinuresa daw kunin kay Yusek Cabral yung documents at ito ay ginawa ni Liviste. Okay, sabi dito, totoo po ito. Nangyari mismo sa opisina ni Yusek Cabral gabi bago ang hearing. Ayon sa kwento, pumasok si Congressman Leandro Viste at agresibong inagaw ang mga papel mula sa kamay ni Yusek Cabral dahil sa biglang at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ang papel na ang daliri ni Yusek Cabral. Kaya noong sumunod na araw sa hearing, napapansin niyo na nakabenda ang kanyang daliri. Hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat, nakakaalarma sa ganitong ugali ng isang halal na opisyal. Pumasok sa opisina ang isang undersecretary at pilit inagaw ng dokumento to the point na nasaktan pa ang opisyal. So imagine niyo ginawa nitong ng bata na ito pumasok. Kasi doon pa lang sa kanyang facial expression, may iba 'di ba? Something fishy going on. At kung maglalantad lang yung mga staff ni Yusek Cabral para at least ma mapaltos o anong tawag dito sa sa Tagalog, para at least maliwanagan na lang 'yon. Maliwanagan tayo na hindi kusa binigay sa kanya, ngunit pinoras na niyang kinuha. Imagine niyo, baguhang congressman, tapos nagbida-bida at pumapapel sa mga ganitong issue, di ba? Ang ginawa niya lang dati, nung time na nag-bribe daw ang isang USEC, isang DPWH engineer ng 100 million para mayroong kickbacks. O pagkatapos noon, wala na. O dito, parang umeksena siya agad, di ba? So nakakaduda at nakakaalarma kasi hindi naman siya dapat pumupunta at nakikipagtransaksyon sa isang DPWH secretary, undersecretary especially, di ba? O sige, balik tayo sa kanyang paliwanag. Sa DPWH kasi alam naman po nilang lahat na may meeting po ako doon at tawag po si Secretary Dizon na pwedeng ibigay sa akin ang mga files. And, Kung pwede ko pong yeah, go ahead. Ito po yung pangalawang beses na ako po ay bumisita sa opisina ni Yusek Cabral. Ang unang beses po, June 11. Tapos nag-submit ako ng follow-up letter. Tapos nung na-appoint si Secretary Dizon at mukhang paalis ng DPWH si Yusek Cabral, naisip ko na importante na bumisita muli at through Director Alex Bote ako nag-set ng meeting. Nandun din pa po sa DPWH si Director Alex Bote at mahalaga po na maprotektahan natin lahat ng mga files na nasa opisina ng planning services ng DPWH. Okay, so yan. Alright, so imagine nyo pumunta siya, pero hindi niya na-explain kung anong dahilan. Okay, anong transaction niya doon? Anong kaya ang gagawin niya? Okay? At merong mga tao, ipakita ko sa inyo guys, ito sa Facebook by the way, si Attorney Wilfredo. Papakita ko lang muna yung isang post. Okay, sandali lang Kasi this is very interesting kasi
Imagine ninyo, isang baguang congressman ay agad umeksena. Okay? Something fishy and merong kaukulang parusa ang ginawa niya. Ayon sa isa sa mga attorney na fina-follow ko sa Facebook. Okay, but first, ito pakita ko sa inyo yung comment niya. Okay? Dito muna tayo. Hold on. Medyo loading pa. Okay, pakita ko yung screen. Okay. May ang internet natin ngayon Okay, close na lang natin. Ito, dito. So sabi dito ni Attorney Wilfredo Garrido, this is so fishy. If these files are original files, then Leviste has no business taking custody of them. Punto, di ba? These documents are government property. If Cabral gave them away, she committed infidelity in custody of official document. A crime. Leviste is liable for conspiracy. I think this shouldn't just order him to return the document, but file a case against this noisy, spoiled, meddlesome brat. O kasi inagaw niya at wala siyang authorization para ibigay sa kanya. Walang letter, dapat to the right channels, di ba? Kaso anong ginawa ng bata? Pinawersahan niya. Hindi simpleng pagkukuha ng di ba? Ng documents Okay? At para sa akin, napaka parang trapo na siya. Unang-una pa lang bilang isang congressman. 'Di ba? So, something really fishy and parang naging katulad niya na yung ibang mga politiko na bumibida-bida, meron pala silang maitim na balak. Just remember na itong si Leandro ay dinepensahan niya pa itong si Meow Meow congressman na walang ginawa kundi sa Kongreso na babuyin ang institusyon, okay? Hindi nagfo-follow ng rules. Well, in fact, dapat po nag-follow ka na 'di ba? Okay? And let's not forget yung ginawa niyang pag-donate ng 100 million sa campaign ng kanyang nanay noong 2022 election. Kasi yung company niya under government contract. Yan ang dapat nating hindi kalimutan. Okay? So ano sa tingin niyo guys? Kung meron pa kayong questions, suggestion sa ating video, please paki-comment po sa ating comment section. And if you like this video, please hit the like and subscribe button. Salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video.